Okay, siguro napanood niyo na kagabi kung paano tinambakan ng Barangay Hinebra itong TNT Tropang Giga. Naglaro nga si Jordan Heading, medyo okay naman yung pinakita niya pero umpisa pa lamang nakita na natin. Umiscore ng sunod-sunod ang Hinebra at hindi na nakaporma ang TNT. Umabot pa ng 32 points yun lamang nila. Ang masakit pa dito, ang aga-aga doon sa laro ay na-thrown out na ito si Brandon Rosser. Ngayon, merong mga reports na lumalabas na baka itong si Brandon Rosser ay i-trade raw ng TNT Tropang Giga dito sa Terra Firma kapalit nitong si Christian Stan Hardinger. Alam natin ang Terra Firma ay ibebenta na ngayon at ang ibig nito sabihin mukhang ang mangyayari daw ang kakausapin na nitong TNT Tropang Giga para sa posibleng trade ay ito ng Zamboanga Valientes, ang team na bibili dito sa Terra Firma. So mukhang ang magiging offer dito ay si Brandon Rosser kapalit ni Christian Stan Hardinger. Baka straight up trade yung mangyari dyan. Kung sakasakali, sabihin na natin na mas matanda ito si Stan Hardinger pero di kay Brandon Rosser. Pero kung ikaw ang TNT, hindi mo na iniisip dito yung talagang future. Ang gusto mo, makuha si Stan Hardinger para makatulong dito sa iyong pagkakaroon ng Grand Slam. Dahil syempre, minsan nagdarating yung oportunidad na Grand Slam na yan. So bakit hindi mo pa samantalahin ngayon? Kaya yan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong TNT Tropang Giga. Kaya nga pwede nating masabi talaga na itong TNT ngayon yan ang gagawa talaga ng tsansa na magkaroon ng mas malakas na lineup at yung pagkuha dito kay Christian Stan Hardinger ang nakikita nila na pwedeng maging susi dyan. Kung sakasakali nga na magtuloy-tuloy ito at makuha nila si Stan Hardinger, aba ang laking bagay niyan para dito sa TNT Tropa dahil yan talaga ang masasabi nating inaabangan nila at gusto nilang masiguro na ito talaga ay matutupad na at makukuha nila sa lalo't madaling panahon. Samantala naman itong San Miguel Beer, alam natin nanalo din yan kontra Blackwater Bossing pero mukhang hindi pa kontento itong si Coach Leo Austria at gusto nilang gumawa ng panibagong hakbang at ngayon naman ang gagawin daw ng San Miguel ayon dito sa mga insiders ay kukunin naman nila itong si Kmar Carino kapalit ni Mowala Tautua. Itong si Carino ay merong injury yan pero mukhang determinado ang SMB na kunin pa rin doon si Carino dahil itong si JM Calma nandiyan naman sa SMB at yan ang pwede nilang makuha. Kaya sa tingin ko itong San Miguel plano talaga na kunin itong si Kmar Carino dahil kahit mawala si Tautuba nandiyan pa naman itong si JM Calma na pwede nila na maging backup center. At yan daw talaga ang pinag-aaralan ngayong mabuti nitong management ng San Miguel kung kanilang itutuloy. As it is, alam naman natin na itong San Miguel Beer ay gusto talagang gumawa ng paraan para ma-resolusyonan na yung problema nila sa paghanap ng backup center. Dahil nga hindi epektibo ito si Tautua. So mukhang si Kmar Carino yung nakikita nila na magiging solusyon dyan. Kaya nga as much as possible dito natin matitignan talaga baka ito na ang huli pang trade na gagawin nitong si Coach Leo Austria ngayong conference na ito, yung pagkuha dito kay Kmar Carino. Pero depende na rin yan syempre kung matutuloy nga ito dahil syempre ang Terra Firma ngayon ay bibili na nitong Zamboanga Valientes at baka gusto ng Zamboanga ma-retain muna nila yung serbisyo nito si Kmar Carino. Kaya nga kinakailangan abangan kung matutuloy pa ang transaksyon na to. Pero ang SMC at ang SMB in particular ay gusto talaga na ma-acquire na services ng nasabing 610 player bago pa man mabenta itong Terra Firma Jeep. At yan ngayon, yung talagang magiging importante para dito sa San Miguel Beermen. Pagdating naman dito sa kanilang sister team na Barangay Hinebra, ayon dun sa mga reports na nasasagap natin, mukhang gusto raw ng Gene Kings ngayon na subukang makuha itong si Kit Datu mula sa Rain or Shine Elasto Painters. Si Kit Datu o kaya si Kaylan Tiongson, isa dyan sa dalawang yan, ang binabalak daw ng Hinebra na makuha. At willing daw silang i-offer na kapalit itong si Jamie Malonzo. Kung sakasakali, magiging magandang trade to para sa Hinebra at hindi naman madulugi Rain or Shine dahil alam naman natin yung kalidad ng laro itong si Jamie Malonzo. Kaya nga if ever na matuloy yung trade, pwede nating masabi talaga na ito naman ay balanse at hindi ito yung tipo na malulugi itong si Coach Yeng Giao. Ngayon makikita rin natin if ever na matuloy nga yung trade, itong si Kit Datu, pag napunta sa Hinebra, magkakaroon sila ng big man na may 3-point shooting. Samantala naman itong si Kaylan Tiongson, rebounder at import stopper yan.
Kahit sino doon sa dalawang yan ang makuha ng Barangay Ginebra, sigurado magiging maganda yung resulta nito para sa kanila. At yan sigurado ang mangyayari ngayon dito sa Barangay Ginebra. Kung sakasakali na makuha nila itong si Kaylan Tiongson for example, magiging mas malalim yung kanilang front court. At ito namang alam natin, si Coach Yengyao kung makuha niya, for example, itong si Jamie Malonzo, high flyer yan talaga. Kaya bagay na bagay yan para dito sa lineup nitong si Coach Yengyao. Kung sino man ang makuha ng Barangay Ginebra dyan, sigurado malaki ang maiaambag niyan para dito sa kampanya ni Coach Tim Con. Kaya masisiguro natin na itong pangyayari na to, pag natuloy yung trade na yan, ay walang masasabi natin madi-disapprove dyan. Na sigurado ma-approve yan kaagad-agad. Lalo na at alam naman natin na magiging mabilis ito, lalo na involved ang Ginebra dyan sa trade na yan. At kung patas naman, sigurado na papayag kaagad-agad itong si Coach Yengyao. At ang huli nating balita ngayon pagdating dito sa Magnolia Chicken Templados, marami ang naniniwala na itong Magnolia ngayon ay isa dito sa mga teams talaga na nangangailangan ng sabihin na nating pagbabago dahil natalo nga sila dito sa Ginebra at sa NLEX. At ngayon mukhang kinakailangan siguraduhin nitong Magnolia na yung kanilang roster ay magiging mas maganda ang ilalaban nila sa mga susunod na araw. Dahil syempre medyo mabigat talaga, lalo na TNT makakalaban nila. Kaya ang gusto ng Magnolia ay maipanalo na yun. Dahil kung matatalo pa Magnolia doon, meron talagang tsansa na sila ay malalaglag mula dito sa twice to beat advantage. Aba, ang laking problema niyan kapag nangyari dahil alam natin, kapag nalaglag ka sa twice to beat advantage, mahirap na yun sa playoffs dyan. Pangalawa, ang magiging problema pa dito sa Magnolia Chicken Templados, TNT yung huli nilang kalaban at itong ang TNT tinampakan ng Barangay Ginebra. Kaya sigurado nababawi yan sa susunod nilang laro. Kaya kung ikaw ang Magnolia, dapat maging ready ka dito sa posibilidad na yan. At alam natin na itong si Coach Chito Victorero gagawin niya ng lahat para maging 100% ready itong hot shots. Kinakailangan makakuha sila ng kontribusyon, hindi lang dito kay Xavier Lucero, kung hindi maski na sa iba pa nilang mga players. Particular na ito si William Navarro na nag-i-struggle pa dito sa Magnolia Chicken Templados. At yan daw talaga ngayon ang hinahanap nitong si Coach Victorero, yung tamang balanse at chemistry dito sa kanyang mga players para masiguro nila na hindi na magiging, sabihin na natin, period of adjustment pa itong laban nila kontra TNT. Kinakailangan 100% ibigay na nila dyan. Dahil kapag natalo Magnolia dyan, ang laking problema nito, baka malaglag sila dito sa twice to beat advantage. At yan ngayon ang pinag-aaralang sabihin nating masinsinan ni Coach Victorero para paano pipigilan itong TNT dahil sigurado babawi yan kontra dito sa Barangay Ginebra kapag sila ay naglaban ulit. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Michael D, si Anthony Alon, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, si Enju, si Dexter Domer at lahat ng loyal natin ng mga viewer.